guys. So for tonight's video, may biyahe tayo pauwi ng Quezon City. So andito tayo ngayon sa BGC. And tatahakin na naman natin ng C5. Time check, it's 8:20. Whoopsie whoopsie. Tayo daan sa stoplight dito. Try this path to go to C5. So far it's still a bit traffic here in BGC, but usually around 4:30 onwards or 4 PM onwards makikita niyo yung pag-build up ng traffic sa mga palabas ng BGC, and it's really gonna take you a while to get out of this area, especially if you're using or driving a four-wheeled vehicle. So andito tayo sa tapat ng Uptown Park Suite 2, and kakaliwa tayo dito sa stoplight, diretso, then lalabas tayo ng Kalayaan papuntang elevated U-turn. We'll take elevated U-turn pa northbound. Right, malagpas na tayo ng stoplight. Oh no, dito sa part na to mukhang traffic din sa Kalayaan ngayon. Ano kaya tagal lang ating biyahe. So umalis tayo ng 8:20. Oo nga pala, sa mga naka CB 650R na nagpa-handlebar riser at susubukan yung magpakabit ng GV tank bag, medyo magkakaroon kayo ng a bit or a slight problem dahil tumatama siya dun sa susi. So di ko sure kung anong klaseng tank bag ang pwede sa ating CB na hindi tayo magkaka-problem. So right now we're trying again to filter this motorcycle through this heavy traffic of Metro Manila. Alam nyo naman, ang BGC ay business district, so daming taong pumupunta rito, lalo na kung weekday dahil pumapasok sila sa opisina. Pag weekends naman, pasalan siya kasi marami rin talagang pwedeng puntahan at kainan dito sa BGC. Kumbaga, kung ikaw ay taga North area or SM North, itong buong BGC yung SM North mo. Dahil sa iba't ibang lugar, maraming restaurants, maraming mga pasyalan at pwede kang mapuntahan bukod sa mga mall sa loob ng BGC. Meron ditong Uptown Mall, Central Square, SM Aura, Market at iba pang mga boutique inside BGC. So sa nakaraang video natin, meron tayong nabasang comment na first and second gear lang yung ginagamit natin. Well, first time din kasi natin yun mag-video about filtering CB650R. So tinatry natin kung which gear ang mas madaling makapasok dun sa mga maluluwag na daan paggamit mo sa CB. Okay, pa-exit na tayo ng Kalayaan at papasok na tayo ng elevated U-turn. Okay, subukan na natin iangat hanggang third gear kahit nasa around 50 kph pa lang ang takbo natin. So mararamdaman nyo talaga yung hatak ni CB pag sa high RPM, unlike nung gamit natin si XSR 700. Regardless of the gears, aggressive talaga siya. Oh no. Then guys, makikita nyo ang traffic pa rin sa C5. So pababa na tayo ng elevated U-turn, then susubukan natin pumasok dito sa C5 northbound. We'll
try to filter ourselves through this heavy traffic again. I think this is much heavier than the last video we have posted, no? Compared to that, ito talaga ang tinatawag na bugso ng rush hour. Ito kasi still part of the rush hour eh. Yun, ito pong UV. Tingnan natin. Pasukin natin, gusto na nang pumasok. Pero sige, bukan natin dito sa gitna. So punta tayo sa kanan. Kasi karamihan ng motorsiklo talaga dun dumadaan dahil nga gilid. So merong space na binibigay yung mga four-wheeled vehicle. So papasok tayo ulit dun tulad ng dinaanan natin last time. Sa gilid. Siyempre, keep in mind na i-respect din natin yung other motorist sa daan. Hindi porket nakamotor ka, papasok na tayo na papasok kung saan saan. Kailangan na ng self-awareness and respect sa daan para hindi tayo nakaka-agrabyado dun sa ating kapwa motorista. Siyempre lahat naman tayo gusto natin pumunta sa ating destination ng makarating ng maaga at mabilis. Sino bang hindi maiinis or iinit ang ulo sa traffic? Pero yun yung mga kailangan natin makontrol sa ating sarili. Sabi nga sa dati commercial, di ba? Cool ka lang. Ano ba yun? Bubblegum ba yun? O candy? Hindi ko alam. Let me know, guys. Sa mga viewers nating nakaabot ng commercial na yan. Cool ka lang. Cool ka lang. Yan. May sena siya. Pasok daw siya. Pipigyan natin yung mga ganun. Para magkakaroon ng kagalit sa daan. Ang hirap, guys. Yung na-stress ka na nga sa trabaho, ang dami mo nang ginawa sa buong araw, tapos stressin mo pa rin sarili mo pagdating sa daan. Awat na. Chill ka na lang. Pagka may mga ganun, hayaan na lang sila para peaceful ang buhay. So dito nga tayo ngayon sa C5. Ang medyo matraffic na lane is yung pinaka right, which is papuntang Pasig, but it looks like sa bridge hindi ganun ka-traffic like how it used to pag 4 PM, 5 PM to 6. Yan, grabe ang traffic dito. So be mindful lang guys pag papasok kayo sa left and right na nakamotor na akala nyo libre. Make sure na libre talaga. O nga pala, itong CB650R natin is equipped with quick shifter. Kaya kung mapapansin nyo sa videos natin, nagpapalit ng cambio kahit hindi ako ka-clutch. So ang laking tulong din talaga na sa pagdadrive. Kasi syempre sa panahon ngayon, lalo na pag traffic, ang gugustuhin natin yung madaling mag-drive. So ano nga ba yun? Syempre mga matic na motor. So sa mga gustong bumili ng CB650R, meron ngayon nilabas 2024 yung e-clutch version. And ang dami na ngayon din nag-reviews nun. Pag gusto nyong ng CB650R pero dadalawang isip kayo dahil yun nga, manual siya, baka mas mahirapan ka, gusto mo nung mga NMAX or TMAX, diba? Maxi Scoot, may option ka na pwede kang mag e-clutch. So kung may knowledge ka naman sa pagka-clutch and gusto mo talaga ng CB650R, I think that's the way to go. I grab the CB650R e-clutch version. And also please note, no, nagbago talaga din ang itsura ng 2024. Yung headlight dito sa air intake and sa ilaw niya, yung taillight niya sa likod. Well, sa taillight sa likod, yung taillight niya iba na rin, mas sporty na siya, naked sport na talaga ang dating. Ito kasi medyo Neo Sport eh. Kung titignan nyo yung likod, hindi siya ganun ka-aggressive, medyo nasa gitna siya. Or yung taillight nitong CB650R na before the 2024 version. So dito tayo ngayon sa C5 pa rin.
sa gilid ng San Miguel Foods. Then paparating tayo sa stoplight. Okay, green light yung padiretso. Sana umabot tayo. So yun, so namimiss ko sa stoplight. Hindi ko talaga alam ba't inalis nila yung yung number sa stoplight. Ang laking tulong yun sa motorista kung aabot ka ba o hindi, diba? So guys, medyo maluwag tong gantong daloy ng traffic sa C5, kasi usually dito ang traffic talaga. Mapipilitan kang dumaan dun sa kanan. Pero ngayon, tingnan nyo, medyo maluwag. Siguro pabubugso-bugso lang yung daloy ng traffic. Depende dun sa babiyahe ng ganong oras. Okay, pwede tayong pumayso dun sa kanan. Alalay lang din kasi mamaya, diba, maaksidente tayo. Huwag bigla akong kumabig dun sa pinakakanan. Balik tayo dito kasi merong harang. At for sure, kakainin nila yan. Yan, nakikita na yun. Ayan na, kagalit na yung truck kasi may mga kumakat. Pero chill lang tayo guys. Lahat naman tayo nagmamadali at gusto nating makarating sa destinasyon natin. Pasok tayo dito sa pinakakaliwa. Subukan natin kung mas maganda ang pwesto dito compare dun sa may kanan, kasi mga papuntang Rosario yan. Pasig, Cainta, Taytay, Binangonan, and iba't iba pang bahagi ng Rizal pag kumanan ka dyan sa ilalim. Kasi pag dumaan ka dyan sa ilalim ng bridge at kumanan ka, ang labas mo yung junction. Okay, dito na tayo sa may Wilcon Depot area. And after nito, Eastwood na. Okay, nakita na yun, may sumisignal na truck pa kanan. So, iiwas na kayo dun. Kasi kasabi siya sa mga sasakyan sa likod niya na, okay guys, kakanan ako. Baka dito kayo sa kanan ko. Medyo mag-slow down ako pag kakakanan ako. So we should always keep those things in mind. Pero minsan nga, 'di ba, maiinis tayo. Ako naiinis talaga ako doon, yung nakasignal ng kaliwa tapos magulat ka kakanan. Papasabi na lang ako minsan, huy, wala tayo sa basketball court, ba't ka kumo-crossover dyan? So well, ba, it happens to the best of us na minsan nakalimutan mo, uy, nakakanan pala ako pero kakaliwa nga pala ako. Yung mga ganun bagay. Pero yun lang, syempre dapat make sure natin tama din yung signal natin, kasi nakakadisgrasya din yun guys. Imagine mo, nasa daan ka, yung takbo mo sabi natin 40 to 60, kakanan ka, syempre okay, pupunta ako sa kaliwa, yung nasa likod mo sasabihin, ay okay, kakaliwa ako kasi yung nasa harap ko sumignal ng kanan. Tapos bigla kang kumaliwa, naku, sasapol ka talaga nun kung sakali. Those things, little things na dapat aware din tayo sa daan. Those little things, yung mga vital to keep everyone safe on the road, no? Alright, nag-build up ulit ng traffic kasi may stoplight dito sa intersection ng Circulo Verde. And susubok na naman tayo dito sa pinakakanan, tulad ng karamihan ng mga motor. Yan, tingnan nyo, pati sa daanan dito nag-build up din talaga ang traffic. So pagbabiyahe talaga kayo sa Metro Manila, kailangan nyo magbaon ng madaming pasensya, kasi kung hindi, nakaw, magulat kayo, nakapost na lang kayo sa Facebook, nagba-viral na kayo. Okay, alright, dito na tayo sa may bandang SNR, and then pa-Eastwood na tayo. Yan, medyo dikdikan lang talaga dito, which is
now our new normal in Metro Manila. Pero sa totoo lang, kung maganda talaga ang public transport sa Pilipinas, feeling ko maraming mag-opt-in talaga sumakay nun, lalo na ako. Pag nasubukan yung sumakay sa tren sa ibang bansa, naku, sasabihin nyo sarili nyo, ba't wala kayong ganito sa Pilipinas? Ano kayang mangyayari, or ano kayang ginawang bibigay ng ganito pag may ganitong klaseng public transport sa Pilipinas? Yung mga busway na yan, mga carousel, ganda nun. Yung may oras, nako, for sure mapaplano mo ahead of time yung biyahe mo. Oh, ito gusto talagang pumasok, mukhang ibang lahi yung driver. Pwede na tayong kumaliwa dito. Tingnan natin kung saan tayo makakapasok, kasi may mga gustong kumanan din dito papuntang Eastwood. Ngayon, okay, medyo mahaba-haba pa yung oras. Meron pa tayong 50 seconds. Ito, kakanan ba to? Parang gusto niya kumanan pero hindi siya nakasignal. Okay, abot tayo. Hindi natin kailangan habulin yung stoplight. Alright, nakatawid na tayo ng Eastwood. Tayo sa Libis. Kahangin na ulit, guys. Ibukas tayo ng visor kasi pinapawisan na yung noo natin. Medyo mainit talaga pag naka full face ka, naka closed visor at nasaba ka sa traffic. So this time around, since napunta tayo ng QC, hindi tayo padaan dyan sa kanan, sa pababa, kasi yun yung mga Pamarikina, Pa-Antipolo at Pa-Marcos Highway. So dito tayo sa may tunnel ng Katipunan ilalim. Isa pa pala sa tip sa mga nagmomotor dyan, no, at dadaan kayo dito sa C5. So maraming area dito sa C5 tulad nito. Paglagpas mo ng Eastwood papuntang North, maraming mga hindi pantay na daan. So mag-iingat kayo, guys, kasi pag nadulas kayo doon, out of balance, disgrasya ang aabutin natin dyan. So make sure nyo lang na maiwasan yung mga ganong daan. To, tinan nyo to, diba? Hindi na naman pantay. Yun yung mga kailangan nating ingatan or iwasan. Alright, papasok na tayo ng Katipunan Tunnel northbound C5 road. Siyempre makapag-speed up at nasa public road tayo, so dapat chill lang kahit gusto natin marinig yung tunog ng tambutso. Oh, build up again of traffic, but it's medium traffic lang, moderate, I mean it's not that heavy and it's not light. This is, I think, a medium traffic or moderate traffic na ba? But medium. And t-shirt. Alright, ito na tayo sa may puntang Katipunan. At tapos tayo sa ilalim dahil papunta tayo ng Aurora Boulevard. Pag dumiretso ka dyan, papunta ka na ng Luzon, pa UP Town Center.
U-turn. Okay, it's still red. Whew. Time check 8:44. Umalis tayo ng BGC ng 8:20. So far 24 minutes ang travel time natin from BGC papunta rito sa ilalim ng bridge. Okay, it's green light. So let's go. And ingat lang kayo, may mga tumatawid ditong bike or mga ayan, tulad niyan, may mga tumatawid. Okay, may checkpoint doon pero yung mga palabas lang ata, hindi kasi tayo pinara o palabas ng Aurora Boulevard. But yung mga pumapasok from Aurora Boulevard, di naman nila pinapahara or tapos na sila mag Oplancita checkpoint. Okay, nakarating na tayo sa ating destination. Alright, thank you guys. Mamaya ulit.